Ayan, hi. This is 10 minutes na usapan. Hindi na ito usapan patungkol sa buhay-buhay ko muna ngayon or sa kwento ng mga anak ko or kwento ng pagluluto. Kundi, I want to share you guys the Word of God na na-receive ko or narinig, nabasa ko kagabi. And gusto kong i-share sa inyo ito. Kasi parang hindi ko siya makontain. Sa heart ko, hindi ako mag-share ng word sa inyo. At naniniwala ko na maybe, hindi man ikaw, hindi man kung sino man yung makakarinig nito, kundi maaring kaibigan mo o kung sino makakakilala mo, maaring sila yung nangangailangan nito. Kaya, first of all, I encourage you guys to share my videos. No, gagawa ako. I will try my best to gumawa ng maraming videos patungkol sa Word of God daily. No? At try ko kasi pinagpe-pray ko siya sa Lord kasi gusto ko na parang yun nga, mag-share talaga ng Word sa mga tao. So, kagabi, habang nagbabasa ako ng Bible sa Luke, no, sa Luke 24. Ano ba yung verse yun? Luke 24. Gusto ko lang i-share sa inyo. Actually, talagang naiyak ako. Sobrang nabagbag yung damdamin ko dito kagabi. Parang hindi ko siya talaga mapigilan. So, this is 10 minutes. Samahan nyo lang ako. Verse 44 ng Luke 24. Sabi sa verse, tapos sinabi niya sa kanila, ito ang bagay na sinasabi ko sa inyo. Nung kasama niyo pa ako, dapat matupad ang lahat tungkol sa akin, sa mga sinulat sa law ni Moses, sa mga prophets, at sa mga psalms. Ito yung time na si Jesus, no, papaho na siya sa cross. Papaho na siya. Papunta na siya doon, diba? Parang yung mga alagad, talagang may trouble na in their hearts, parang nawawala na sila ng pag-asa. At yun nga ng time na talagang literal na iniwan nila ang Panginoong Jesus. At nangyari nga yun na itong Jesus na to na sobrang nagmahal sa kanyang mga alagad. Nakita natin na kahit gaano mo kamahal ang Panginoon, pag dumadating talaga pag sinusubok yung faith mo, kahit gaano mo kamahal ang Lord, may tendency talaga na kapag hindi ka nag-pray, tatalikuran mo ang Lord. At yun yung nangyari sa mga alagad. Tapos, habang, di ba, nagbabasa nga ako ng verse na to, napapunta ako dun sa isang tao, di ba, nasa cross na si Jesus Christ. 3 sila doon nakahang sa cross. Imagine itong isang to, yung isa, sabi niya, boy, sige nga, iligtas mo yung sarili mo kung ikaw talaga ang Panginoon. Hindi mo nga, parang minamak niya ang Lord. Parang gusto niya sabihin na, talagang, ano ba yan? Kung Lord ka, bakit nandyan ka, kasama ka namin dito? So, makasalanan ka rin. Parang ganun ba? So, kahit hindi naman literal nakasulat, pero parang ganun, naglalaro sa isip ko na ganun. Pero yung isa doon, sabi niya doon sa isang makasalanan, uy, tumigil ka nga. Parang, tigil mo yan kasi ang taong to walang kasalanan. Tayo may kasalanan. Deserve natin itong mamatay dito sa cross. Tapos, binalingan niya ang Diyos, si Jesus Christ. Sabi niya kay Jesus Christ, Lord, excuse me, sabi niya, Lord, pwede ba kung saan po kayo pupunta? Pwede po bang isama niyo ako? And it breaks my heart kasi ito yung taong to na kung hindi natin siya kilala pero ito yung tao na ang dami niyang dala-dala sa buhay niya. Siguro ang dami niyang kasalanan na nagawa sa mundo nung nandun pa siya, nung hindi pa siya nahatulan ng pagkapako sa cross. So, sa madaling salita, ang tindi ng kasalanan ng taong to. Pero yung time na to, nung katabi niya ang Diyos, si Lord Jesus Christ, sabi niya kay Lord, wala siya talagang ibang sinabi kundi, Lord, pwede ba? Kung saan ka pupunta, pwede po bang isama mo ko? Yung feeling na, kung sa atin lang, lakas na loob mo magsabi niyan sa Lord, no? Parang sino ka para sabihin niyan sa Lord, na kung saan siya pupunta, sasama ka. Pero alam niyo, ang Lord, kahit ganun yung statement nung mama, anong sabi sa kanya ng Lord? Sige, ngayon pa lang, kasama na kita kung saan ako pupunta. And sabi ko sa Lord, what is it? Ano to?
sinful man, grabe, parang hindi lang tao naghatol sa kanya. Ang daming nangyari, ang daming kasalanan ng taong to na talagang yun ang nagdala sa kanya sa cross. Tapos ngayon sasabihin mo, Lord, sige ngayon pa lang, sasama na kita kung saan ako pupunta. Isang bagay lang yung nakita ko nito. Ang Lord, hindi siya katulad natin. Parang isang salita lang ng taos sa puso, sapat na yun. Hindi siya katulad natin na kailangan mo na magpaliwanag, kailangan mo na ng napakahabang panahon para ma-realize or ma-prove muna na talagang nagsisi o talagang naging mabuti na para makapasok sa church natin or para tanggapin ulit natin sa buhay natin. Hindi ganun na ang Lord natin. Iba siya. Napakatindi ng pag-ibig ng Diyos. Napakatindi. At ang Lord, kita niya yung damdamin ng taong yun. Siguro sa isip mo, Lord, I know what you want. Know what you need. The same with us. Alam ng Lord kung ano yung kailangan natin. Eksaktong kailangan natin. That man na nakahang sa cross, alam niya na mamamatay siya. Pero alam ng Diyos, alam din ng Lord Jesus Christ kung ano yung kailangan ng tao niya. Kasi naniniwala ako na naririnig niya kung sino yung si Jesus Christ na pinocrucify during that time. Rinig niya yun kasi tatlo silang magkakasama, diba? And he believed. Kaya naniniwala ako na ang Diyos talaga natin sa puso siya nakatingin. Sa puso siya nakatingin. And kahit gaano ka ba katagal yan, kahit ngayon lang din, bawa, ikaw marahil ngayon, wala ka pang Lord, ano? Hindi mo pa kilala si Jesus Christ. Itong Jesus na sinishare ko ngayon sa atin, ngayon, sa oras na ito, ito yung Lord na mahal ka. Ito yung Lord na handa kang isama kung saan siya pupunta or kung nasaan man siya ngayon sa oras na ito. Hindi natin alam kung paano tayo masisave, diba? Ako din, yung mga panahon yun, nung unang mga, siguro, way back, 19 years, ganyan, o mga 19 years na nakalilipas. Hindi ko alam kung paano mababago yung buhay ko, wala akong direksyon. Pero dumating ang Lord sa buhay ko. Narinig ko sa ears, sa tenga ko na merong Lord na nagmamahal sa akin. In that moment, parang sinasabi din sa akin ng Lord na, ngayon, dahil tinanggap mo na ako bilang Lord and Savior mo, kung saan ako ngayon, Jack, nandun ka rin. So, my friends, kung hindi mo pa kilala ang Lord, tanggapin mo siya, kilalanin mo siya, tanggapin mo siya sa puso mo bilang Lord and Savior ng buhay mo. And anything na kailangan mo sa buhay mo ipagkakaloob, yan sa'yo ng Lord. I'm not saying na lahat, no, kasama yung wealth or something, pero kung yan ang design sa'yo ng Lord, walang imposible kung yun talaga yung destiny mo, yun yung plano sa'yo ng Lord. Pero kung yan ay kaligtasan, kung yan ay pag-aayos ng buhay, kung yan ay yung comfort yung kailangan mo, pag-ibig ang kailangan mo, or kahit ano, pwedeng ibigay sa'yo ng Lord. Pangalawang bagay na nakita ko dun sa verse na yun is, hindi pa huli ang lahat. Pag seryoso kang bumalik sa Lord, bukas ang pintuan ng Diyos para tanggapin tayo. Para ma-receive mo yung kaligtasan na nagmumula sa iyo. So, kapatid, maring sa time na to, iniisip mo baka dead end na to, wala na tong pag-asa ang buhay na to, pagod ka na, or kahit anong sikap mo, wala kang nagagawa. Pero guys, Jesus is here. Katabi mo lang siya. Handa ka niyang kausapin. Kasi the moment na binibigay sa'yo ng Diyos, lapit ka lang, mag-pray ka lang sa Kanya. At, parang sinasabi niya kung saan man siya ngayon, dadalhin ka na. Tagumpay ang buhay, mga kapatid, kung kasama natin ang Panginoon. So, huwag natin kakalimutan, no? Mahal tayo ng Lord. Pinulfill niya bawat detail na patungkol sa Kanya para mapangyari ang plano ng Diyos sa Kanya. So, tatapusin ng Diyos ang plano niya sa buhay natin. Yun lang, mga kapatid.